Ang trade war sa pagitan ng US at China ay parang isang roller coaster. Nagpataw ng tariff si Donald Trump laban sa China, gumanti ang Beijing, at lalo pang nagdoble si Trump, umabot pa sa 145% hanggang 245% ang tariff sa ilang produkto. Gumanti naman ang China, at nagpatuloy ang cycle mula Pebrero hanggang 2 buwan. Inaasahan ni Trump na susuko ang China, pero nagmatigas ito. Kaya ngayon, tila ang US na ang unti-unting sumusuko. Una, tinanggal nila ang ilang tariff sa consumer electronics, at ngayon, sinusubukan nilang makipagkasundo sa China. May mga ulat na lumapit na raw ang US sa China, pero totoo nga bang may kasunduang pinaplano? Noong nakaraang linggo, sinabi ni Trump sa isang interview sa Time magazine na tumawag daw si Xi Jinping sa kanya. Agad namang itinanggi ito ng China at sinabing walang ganung tawag na nangyari. Noong ika-24 ng Abril, sinabi naman ni Trump na nag-uusap na raw ang US at China, pero wala siyang ibinigay na detalye kung sino ang kausap. Muli, dinapensahan ng Beijing at sinabing wala raw ganung pag-uusap at tinawag pang bullying ang ginagawa ng US, gumagawa ng kasinungalingan para sa negosasyon, nagbabantang umatras, at lumalabag sa internasyonal na patakaran sa kalakalan. Noong ika-28 ng Abril, tinanong ang US Treasury Secretary, at sinabi niyang ang China na raw ang dapat magpakalma ng tensyon. Nagpapalit-palit ng posisyon ang Washington, samantalang paulit-ulit namang tumatanggi ang Beijing. Kaya hanggang ngayon, nananatili pa rin ang trade war ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Pero tila may senyales na ng pag-uusap, ayon sa media ng China, lumapit na raw ang US sa Beijing para makipag-usap tungkol sa tariffs. Hindi pa lantaran ang sinasabi ng China, pero malambot na ang tono ng kanilang state media, sinasabi nilang okay lang makipag-usap sa Amerika. Gayunpaman, hindi pa rin ito nangyayari ng mabilis. Ang tariffs ni Trump ay inihayag noong nakaraang buwan, at mula noon, apektado na ang ekonomiya ng US. Bumaba ng 0.3% ang GDP sa unang quarter, tumataas ang inflation, at pinapanto ng marami na epekto ito ng mga tariffs. Hindi pa ramdam ng mga negosyo sa US ang buong epekto, pero bumagsak na ang mga export, lalo na sa soybean. Bumaba rin ang kargamento mula China. Sa kabila nito, kumpiyansa pa rin si Trump na ang China ang higit na tatamaan. Sinabi pa niya na naaawa siya sa China, pero binabanatan na raw ito ng husto. Pero ramdam nga ba ng China ang epekto? Sabi ni Xi Jinping, hindi uurong ang Beijing. Naglabas pa ng video ang Foreign Ministry ng China, sinasabing hindi sila luluhod sa US. Sabi nila, ang US ang nagsimula ng global tariff storm at tinarget ang China, pero hindi raw sila magpapadaig. Sa usaping pang-ekonomiya, tumitingin na ang mga negosyanteng Chino sa ibang merkado gaya ng South America at West Asia. Pero hindi ibig sabihin nito na immune na ang China, bumabagal ang manufacturing at bagsak ang export orders. Nagsisimula ng lumitaw ang mga pinsala, at malamang lumala pa ito sa mga susunod na linggo. Sa ngayon, parang nakabitin ang lahat. Nagpapakitang matatag ang US, pero halatang nasasaktan na. Ang China, nagkukunwaring wala lang, pero bantay sarado sa bawat galaw. Parehong dumudugo ang dalawang ekonomiya. Pareho silang ayaw maunang umatras, pero darating ang panahon na may kailangang sumuko. Hindi pa natin alam kung sino iyon. Pero kung pagbabasehan ng mga palatandaan, mukhang sa Washington nanggagaling ang unang hakbang. Sa unang round na ito, ang US ang tumawag, at hinayaan lang ng China na mag-ring ang telepono. At sa diplomasya, tulad ng sa pakikipagrelasyon, minsan sapat na ang pananahimik para magsabi ng lahat. At sa diplomasya, tulad ng sa pakikipagrelasyon, minsan sapat na ang pananahimik